Okay, next question. Thank you. Maraming salamat po. Okay, salamat. Sino po susunod na magtatanong? Nats Alforte po sa Manila East TV News at Tribune Post. Tanong ko lang po din sa pagkain kay Sir Martin. Kumusta na po yung mga update po ngayon, yung mga bilihin natin? Kasi sa mga probinsya, tulad sa amin, karatig lang na probinsya ng Manila, ang Rizal. Marami po doon na talagang itong kunting taas lang ng presyo ng gasolina, nagtaasan na rin. Namomonitor niyo po ba ito? At ano na po ba ang latest talaga sa mga presyohan ng mga pagkain? Magandang, sir, anong pangalan niyo po, sir? Kuya Nats Kuya Alforte. Nats, magandang question po yan. Saan po kayo sa Rizal, sir? Angono Rizal. Angono, Rizal. Isa yan sa mababa voter turnout niyo po nung last election. Parang less than 50% lang yata ang buong probinsya ng Rizal. Correct po, correct. Segue ko lang yung may political dynasty survey kami. Lumalabas po dito, 7 out of 10 Filipinos are in favor of the political dynasty law. Pero kung sasagutin ko po yung tanong nyo, hindi ko lang dala po yung data ngayon. May ginawa po kaming survey nung unang pasabog po sa Middle East. Unang pagtaas ng mga presyo po ng langis. So binigay po namin, pinabigay po namin yan sa mga consumers po namin, sa mga kliyente po namin, sa partners namin, at binigay din po namin sa DTI at sa government agencies. Ngayon, nagsagawa kami. For 2 straight months, nagsagawa po kami ng survey. Ang tawag po namin dyan, Bayanihan Study. Kuya Nats, hindi ko lang po adala yung data ngayon, hindi ko din kabisado yung resulta. Pero po, kahit po nagkaroon na ng peace treaty, ganun pa din po ang tingin ng mga consumers, ng mga masang Pilipino. 92% po ng sumagot po ng survey, ganito din naman po yung population po ng Pilipinas. Ito po yung tinatawag na Class D, Class E. Ito po yung kumikita ng 25,000 pesos pababa. Yan po yung mga profile po ng sumagot ng survey. Tumaas pa lalo, sir, yung tingin nila problema. Nabanggit ko po yung resulta ng survey kanina. Tumaas pa din po. Para po sa kanila, almost 90% po ng Filipinos nagsabi na may problema po sa pagkain at tubig po sa Pilipinas. At nung tinanong po namin, anong pwedeng gawin po ng Administrasyong Marcos po para po sa pagkain, nagsabi po, regulation po, 25%, at 25% din nagsabi na dapat parusahan din po yung mga nagtataas ng presyo ng bilihin na above sa sinet po ng DTI na SRP. So yun po yung lumalabas. Sa tubig naman po, yung pinag-usapan po natin kanina, 25% naman po nagsabi na, isa sa 4 na Filipino nagsabi na dapat more water treatment facilities. So kaya ako po nabanggit yung Department of Water kanina. Isa po yun sa target nilang adhikain. Sir Nats, yung resulta po ng survey namin, yung Bayanihan Study, kunin nyo po sa akin, kunin nyo po yung number ko, sisend ko po, libre po yun, na every month gumagawa po kami ng mga Bayanihan Study para po makatulong sa mga partners po namin at maliliit na kumpanya. So yun po, sagot doon, sir. Salamat po. Sir, ipahabol ko lang yung kay Sir Sen sa tubig. Sa Bulacan, ewan ko kung parang related dun sa unang question ni Father Paul. Napalitan niyo po yung prime, yung dating na may hawak ng tubig dyan, ng Villar, ano? Yung ngayon po ba, wala rin nangyari. May possibility rin po ba na ipaglaban niyo pa rin na para palitan na rin yan? Maraming salamat po dun sa tanong. Kami po bilang mga residente, mga consumer dun sa San Jose del Monte, lahat ng hindi magandang serbisyo, lalabanan po namin yon. Hindi na nga ito libre, mahal na nga eh. Tapos gusto pa, titiisin ba namin kahit palpak na sila? Hindi ganun, di ba? So, subukan yung bumili kahit sa ang tindahan at hindi nyo na, di ba? Hindi nyo nakuha yung binili nyo doon sa ibinayad ninyo. Siyempre magagalit ka eh. Pero ito po, ang pinag-uusapan po dito ay buhay ng mga tao. May mga bata pong umiinom. Mga buhay po yung umiinom dito. Papasok po kami sa trabaho, ang hirap ng walang ligo. Uuwi ka, wala kang tubig. Maglalaba ka, may laundry shop ka, hindi ka makakapaghanap buhay. May refilling station ka, may problema ka. Yung mga bata papasok sa eskwelahan. So kahit sinong korporasyon pa yan, kahit gobyerno pa yan ang mag-manage po niyan, ang mali ay mali. Ang hindi makatarungan ay hindi makatarungan.
at dapat yung karapatan ng taong bayan na maserbisyohan ng tama, dapat po, ipinaglalaban po yun. Kasi hindi yan, di ba, pag hindi tayo umibig, okay lang. Kasi isipin nila, okay lang naman, kaya naman ng mga Pilipino. Kaya naman ng mga consumer magtiis eh. Kahit na, di ba, substandard, kahit wala sa tama yung pagsiservisyo. Kaya sa tanong po na kahit magpalit, kahit sino pa po yan, no? Pag hindi maayos yung serbisyo, laban po ito. Salamat po. Okay, next. Magandang umaga ho. Ronnie Ramos po from Abante Radio. Doon sa mga pagkain, Sir Martin, nasasalubong niyo po ba sa mga survey ninyo kung anong nagiging dahilan? Bakit ang dami-dami nating supply ng mga agricultural products, sa Benguet, hindi maibaba dito sa atin sa Maynila kung saan napakamahal ng presyo ng bilihin. Samantalang doon halos itapon na nila yung kanilang mga produkto. Di ba? Yung iba nabubulok na, so totally, tinatapon na lang. Ano ho nakikita ninyo sa mga survey na ginagawa ninyo? Or nasasalubong nyo ba ito? Para siguro marinig ng binging administrasyon, hindi ba nga binging administrasyon, para marinig nila na meron naman pala tayong pwedeng gawin. Hindi lang nila ginagawa. Magandang question yan, sir. Sa Abante Radio po kayo, sir. Opo. Nung March 2026, binolunteer ko po yung serbisyo po ng kumpanya namin. Nagsagawa po kami ng tinatawag na po na large group discussion. Libre po ito. Dilibot po namin yung buong Luzon. Ang in-interview po namin mga magsasaka. So, 10 bayan po yung pinuntahan namin. Tapos bawat isang bayan, 10 magsasaka. Ang top 3 po na problema ng mga magsasaka sa Southern Luzon, Northern Luzon, and Central Luzon ay yung kanilang, ang nakita po namin top 3 po na pinakaunang nakita namin, na sinend po namin to, dinonate namin yung data sa DA, sa DAR, at kay Senator Kiko Pangilinan. Ang nakita po namin dito ay yung next generation po ng farmers. Nauubos na. Nauubos na. Ang average age po ng mga magsasaka sa Pilipinas ay 62 years old. Lahat po ng mga magsasaka sa Pilipinas, senior citizen na. At lumalabas din po sa mga interview po namin, yung kanilang mga anak na pinagtapos po nila ng kolehiyo, ayaw nila maging magsasaka. Kasi po, mababa po ang kinikita. So yun po yung unang problema na nakita namin. Pangalawang problema po na nakita po namin dito, yung tulong po na galing sa NIA, sa DAR, sa DA, hindi po sa direct sa farmers na pupunta. Napupunta po pala siya sa local government unit po muna nila, then dinidistribute sa kanila. So kasama na din po dito yung kanilang mga fertilizer, mga kailangan po sa irrigation. Hindi sa kanila direct na pupunta po yun. At pangatlo po problema, yung sagot po sa tanong nyo, yung pataas na presyo ng diesel sa pagbaba po. Halimbawa po, yung na-interview po naming mga magsasaka sa Laguna, sa Pangil, Laguna po. Ang biyahe po sa Pangil, Laguna papuntang Maynila, 4 hours. Yung kanilang crudo po papunta po dito, 2,000 pesos. Ang pinopondo po nila, for example po sa kanilang pagsasaka, halimbawa, 50,000 pesos para po sa pag-ani po nila. Kikitain lang po nila dito 56,000 pesos. Minus 2,000 sa crudo. Yun po bago pa mag-Middle East crisis. Ngayon, 4,000 na po yun. So, 6 na buwang trabaho, 3 buwang trabaho, ang kikitain ko lang po, 2,000. So, yun po yung dahilan. Kaya napanood din po natin to sa, pwede ko ba sabihin to? Yung sa Kapuso Mo, Jessica Soho po. Pinasent din po dito yung mga cabbage po sa Baguio, hindi na po nabababa. Kasi po, lugi na po sila pag binaba nila. So, yun po yung pangatlong problema nung nag-focus group discussion po kami ng mga magsasaka. Yung presyo po ng diesel kasi hindi po siya subsidized ng government. So, hindi po nila nakukuha yan sa DAR, hindi po nila nakukuha yan sa DA. Sariling gastos po nila pag magbababa po sila mula sa probinsya hanggang dito. So, kung meron pong subsidy po sila makuha sa diesel po yung mga magsasaka. Di ko lang po masagot ngayon kung kasama po sila dun sa nakuha sa DSWD. Alam ko po yung mga, kung titingnan nyo nga po, kahit po yung mga TNVS drivers, Grab sa Kalalabog, nakakuha nga po yan sa DICT ng kanilang subsidy sa fuel. Yung mga magsasaka,
I need to verify kung nakakuha din sila. So kung magkakaroon po ng subsidy sa kanila, malaking tulong po yun para mababa po nila yung kanilang produkto mula sa probinsya papunta po dito sa merkado po sa Maynila. Yeah, so, Yun po. so sa madaling sabi, mas kailangan natin ngayon ng bigyan ng subsidiya sa krudo ang mga magsasaka. Pangalawa ay palakasin yung edukasyon para sa pagsasaka at bigyan ng magkaroon ng interest yung mga kabataan na magsaka uli. Tama po yan. Magandang summary po yan. Yan po yung mga panukala po namin sa DAR, sa DA, and nabigyan pansin naman po siya ni Senator Kiko Pangilinan. Libre po yung ginawa naming study, pwede nyo din po gawin. Kung titingnan nyo po, madami kaming mga binibigay na study sa gobyerno. Sana po kahit paano makatulong po yan. Bilang pribadong kumpanya po, yan po yung isa sa mga advocacies namin na gustong gawin. Alam po namin na hindi lahat kaya ma-afford ang research, kaya po binibigay po namin na libre po yung iba. Ayan, doon sa mga may masasaka, swerte pa ng mga anak, ay ng mga magulang. Kasi baka mabago pa yung interest ng anak. Ay doon sa mga lugar na dating sakahan ay ngayon puro bahay na. Paano pa sila magsasaka? Tama po yan. Saan pa ba kami nagpunta? Nagpunta po kami sa Laguna at Quezon, marami niya. Sa Quezon. Nagpunta din po kami sa Ubus Central ng sakahan Luzon dyan, po. kinuha na ng mga kalmelya at saka ng mga bilyar. Ayan, sa Central Luzon po, sa Bulacan. Ang Hindi pa iba lang ang pangalan, pero bilyar lahat yun eh. Iisa ang disenyo eh. Iba-iba ng kulay. Oh. Ang isa din po lumalabas sa survey po namin, problema din po na magsasaka, yung toll. Kasi po kung magbabalikan po sila, 500 pesos po. Yung iba kailangan mag-skyway. Pag nag-skyway, 700. Kung di ako mag-skyway, mata-traffic po sila. Yung masisira po yung ani po nila. So, isa din po yun. So, ang toll subsidy naman po, private din po kasi yan eh. Sa South ay kay Ramon Ang, Yun po, di ko po SLEX at saka Startol. Di naman po namin pwedeng mapanukala ngayon na dapat subsidize din po ang mga farmers po natin kung dadaan po sila sa toll, kung mag-SLEX po sila, Skyway and Lex. Maybe a discount po sa kanila kung pwede po. So yun po yung mga sinabi po na magsasaka sa amin. Very ano po yan, hanggang umabot po kami ng Cagayan Valley Region hanggang Mimaropa po. Libre po yung ginawa namin. Sa tubig ka, RJ, bakit hindi makabitaw ang LGU sa prime water? Kapareho kaya sila ng sitwasyon doon sa dito sa Bulacan? Andito yung may nagsasayaw. Hindi Bukawi. Bulacan dito sa Ubando, yeah. Sa Ubando, ang sitwasyon nila doon hindi makabitaw sa LGU sapagkat ang isa sa mga nilalaman ng kanilang kontrata base doon sa mga lumalaban sa tubig ay kailangan bayaran ng LGU yung projected income nila. Halimbawa, 25 years. After 10 years, pangit ang serbisyo ninyo eh. Kaya kakalas na kami. Hindi makakalas kasi yung remaining 10 years, babayaran nila. Ganon din po ba? Nasilip ba natin ito sa panig ng prime water? Kung bakit hindi tayo basta-basta makakalas? Ang pagkaunawa ko po dun sa isang ehemplo po niyan yung mga binabanggit nating mga sovereign guarantee dun sa mga malalaking pambansang proyekto. Pero dahil merong magagaling na mga sinasabing magaling na ekonomista, ginawang local. Kaya yung mga PPP, ginawang local sa LGU. Doon nag-start ngayon yung mga iba't ibang tipo ng privatization. Halimbawa, palengke. Marami yan na hindi nyo alam na pina-privatize. No? May mga kontrata na inaayos sa tubig at iba pa. Yun po yung nakakalungkot dahil ang pangunahing papel talaga ng isang estado, ng isang gobyerno, ng isang local government unit ay pangasiwaan niya yung mga basic needs ng tao. Kalsada, traffic, peace and order, tubig, yung halaga, presyo ng pagkain. Hindi pwedeng sabihin ni mayor o sabihin ni local water district o sabihin ng pambansang pamahalaan o ng pribadong kumpanya dahil nakatali tayo sa kontrata. Ang pinag-uusapan na po dito yung survival nating mga Pilipino. Tanggalin na muna natin yung mga bakod. Halimbawa, Ubando, katabi ng Ubando, halimbawa,
malapit si Bukawi o si Paumbong o kung sino, tanggalin muna natin yan. Pero iisa lang naman ang kailangan ng mga inhabitants yan, mga Pilipino. Lahat kailangan ng tubig. Mm. Di ba? So, kapag ito ay ginawang negosyo, at sinasabi naman, kahit ng Korte Suprema, sige, gawin nating negosyo. No? Pero, hindi ka pwedeng lumagpas ng 12% dun sa return on investment mo. Yes, sir. Dapat ROI. Oh. 12 ka lang. Hindi pwedeng 20%. Hindi pwedeng 200%, no? Lokohan na 'yon. At ang masama sa mga kontrata na ito, hindi kasama ang mga water consumers o power consumers. Hindi kasama. Kahit ang mga magsasaka natin nagtatanim, marami sa mga economic policies na ginagawa, hindi kabilang sa pagpaplano ang mga magsasaka. Hindi tugma. Mm. So, marami pong dapat gawin. Pero dito sa basic issue ng tubig, mahirap bang i-memorize ang tubig? Subukan kaya ng mga may-ari na wag silang uminom ng 3 araw ng tubig. Hindi ko alam kung mabubuhay sila. Kaya baka hindi nila naintindihan kapag naputulan ka ng tubig dahil sa pangit na serbisyo, pwedeng mamatay yung tao eh. So mananagot ba yung local government unit o yung local water district o yung korporasyon na yan? So, Walang ganung pananagutan, sir. No? So, tayo na mas makapangyarihan dahil sinasabi ng konstitusyon natin, kaming nakapangyayaring sambayanang Pilipino, di ba? Sovereign. We, the sovereign will of the Filipino Filipino people. Ang kapangyarihan po nasa atin. Konti lang po sila eh. So, nasa atin din kung paano natin i-organize yung ating mga sarili para ilaban natin yung ating interes. Apo. So, magtataka rin tayo dito sa mga water districts na ito, may mga ibang alkalde o may mga ibang mga LGU, hindi nga nila alam. Paano napasok yung sa water district na ito, itong isang private company na ito? Yun nga, no? Sneaky. Ibig sabihin, mga patago, na So, ano ang nakikita po ninyo? Last na lang to. Ano ang nakikita po ninyong solusyon na sabi ninyo hindi na bukas, dapat ngayon na? kailangan po natin ng tulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng tubig. Mahalaga po ang kanyang say dito. Wag na niyang i-designate muna. Dahil totoong may krisis sa tubig. Totoong may krisis sa pagkain. Ano po? So, palagay ko, isa ito sa Senate, isa ito sa SONA agenda na dapat marinig natin. In fact, wag na natin hintayin yung SONA eh. Dapat Dahil ngayon yung mga pa taga San Jose del Monte, hindi na makapaghintay ng SONA yan. Dapat ngayon na mismo. Ano po? Ganun ka-urgent. So, at alam ko po, ang ating presidente, kapag kumilos yan, no, itong challenge natin sa kanya, kunin niya itong magandang pagkakataon ito. Walang political rito. Pag uminom ka ba ng tubig, sasabihin, pinklawan ka. Isa kang komunista pag umiinom ka ng tubig. Isa kang tradisyonal na politiko. Hindi po. Wala ngang kulay ang tubig. Correct. Di po ba? Thank you. Salamat Thank you. po. Okay. Dagdag lang po, no? Papaano, kasi sabi niyo parang hindi makabitaw, no? Tandaan po natin, noong 2016, alam namin isa lang ang may joint venture agreement ang Prime Water. Pero nung naupo, Secretary Villar, na senador na ngayon, no? Sa DPWH, na yung Local Water Utility Administration ay attached agency ng DPWH. Tsaka umabot po ito ng halos 100. So, hindi po hiwalay sa politika yun nangyayari, no? Kaya minsan nagkakasisihan, parang ang tingin lang lagi ay yung mga lokal na pamahalaan. Malaki yung naging kinalaman ng pambansang pamahalaan kung bakit lumawak yung saklaw na joint venture agreement ng mga bilyar mula nung 2017, 18 hanggang 19, no? At ito po, no, siguro naman na monitor ninyo, nagkakagulo na sa Quezon, no? Sa probinsya ng Quezon.
sa Lucena, dyan sa Atimonan, sa Pagbilao, hanggang yung sangguniang pamlalawigan na nila no, na nag-uusap. Pag tinignan nyo po yung mga Facebook page ng mga consumer, mula La Union, Mabalacat, Angeles, Tarlac, Pangasinan, hanggang sa Southern Philippines, talagang ano po, no, visit na dito sa Prime Water. At ako sumasang-ayon po ako, malaki ang magagawa ng presidente pag na mabilis na i-address itong krisis na ito. At dapat maging pangunahing agenda talaga itong usapin ng tubig.